How are you guys? I think naku-curious ang lahat. Ano ba yung kwento muna nung maleta bago tayo magbakbakan ng commitment dito? Yung maleta, ma'am. Oo, ano ba yan? Medyo maingat tayo sa topic kasi uso ang mga storage box ngayon. Nababalita yan. Way back 2018, ma'am. Ay, naku, sandali lang, 2018, 2025 na ngayon. 2018 pa Oo. yon yung maleta na yun. Pero bago yon, bago ko dali yung maleta na yon, may binigay kang bag sa akin. Ay, ako ba? Oo, yung sa Ilan Vital. Ay, sus And Mario. then, dumami na yung mga folder na Ah, binigyan ako ng maleta. oo. Ang nagbigay doon si Sir Adrian. Okay. Sponsor niya yon. Okay. Doon na namin nilalagay yung mga folder na dinideliver namin papunta Pag-ibig. Ayan. Tapos, biglang nagkaroon ng Daniela Mondragon doon sa teleserye. Pula yung maleta ang dala ko. Oo. Ayun, pinasagan ako Daniela Mondragon ng Pag-ibig. Oo. Dahil ako lang ang may dalang maletang pula. Oh, ikaw lang ang may dala, hindi lang ng pulang maleta, pero ng maleta sa pag-ibig. Ibig sabihin, Conrad, hindi ba significant ang maleta na yan sa volume of folders Yes, ma'am. na dinadala natin sa pag-ibig? Correct. Kaya part yan talaga ng history. Yes, ganun katasyon. Oo. Ito ba yung parang ayoko na ata, Conrad, kung yan lamang ang gagamitin to submit the folders. Ito yun, Miss Amor. Yes, yan O, yun. sige nga. Nag-deliver Ano natin, kami let's sa walk them Pag-ibig. through. So yan yung maleta. Yes, ganyan kalaki yung maleta. Sa dami ng folders na dinideliver, nasira na siya. Oo. Kasi nung time na to, if you notice everybody, yung maleta po is significantly timed at COVID period because they were wearing a face shield. So ibig sabihin, if I just jump to the topic of mission critical team, ang grupo po na ito na kung saan si Miss Amor po ay kasama, which is mission critical, ay Yes, nagsimula ma'am. nung pandemic time. Yes, ang mission critical po, for all information of everybody, nag-start po siya way back noong 2020, nang nag-start po ang pandemic. March 16, 2020, nag-stop na po kasi nagkaroon na ng ECQ. That time, kukunti pa lang yung take-out natin kasi for filing pa lang kami noon, magdi-deliver pa lang kami. Nag-pandemic na po. So, after Holy Week noon, nung time na yon, si Ma'am Eileen, plans ahead na, always na Zoom meeting kami. Anong gagawin? Kasi we are the revenue regenerating unit po ng that time. Kung naka-quarantine lahat, paano na po yung company? So, nagplano po kami na after ng Holy Week, meron pong team na papasok. So, lahat po yun, syempre, nung time na yun, at natatakot, scared ang lahat na lumabas kasi talaga naman po, di ba, hindi natin alam yung COVID na yun. So, ako po, nung time na yun, sabi ko sa team ko, willing ba kayo? Sino yung pwede? Wala namang pilitan. Sino lang yung pwede? So that time, sabi po ng mga team ko, siyempre wala pa pong sumasagot. So unulit ko. Tapos ang sabi po nung isa kong staff, Ma'am, kasama ka ba? Di siyempre, kasi lahat natatakot, iba-ibang lugar. May checkpoint. Sabi ko, oo, kasama niyo ako. Sama-sama tayo pupunta para to sa family natin, sa company. So that time, 14 lang kami, CFU. So kanya-kanyang sundo, yung admin, kumuha na ng yung pass. May pass kami ng bawat isa, may checkpoint, kanya-kanyang punta doon na po nag-start yung mission critical. Kasi whatever it is, wala pong hadlang. Kailangan po nating gawin para sa ekonomiya, sa family, at sa company. So doon na nag-start ang mission critical. Year on year, meron po tayong sales and take-out target. So yun po, hindi naman po yun 10% lang ang increase. Meron po tayong 50%, 100%, 200%. So doon na po nag-start ang mission critical until ng year 2025. Thank you very much, Miss Amor. Miss Amor, for everyone's information, is the head for the Customer Fulfillment Unit
And pasadahan lang natin mabilis, no? She mentioned about how critical this team is in the fulfillment of our mission. That's why it's called Mission Critical. Specifically, Mama Con and Prince and Jojo, ano talaga yung specific function natin? You are all customer fulfillment officers, but what is our specific role in this Mission Critical team? Sa mission critical, katulad nung binanggit nga ni Ma'am Amor, kahit may pandemic noon, nagdi-deliver kami ng folder sa Pag-ibig. Kung nakita ninyo, yung mga folder namin, mga folder natin, nakalagay sa waste bag. Nandoon yun. Tapos, pagdating namin sa Pag-ibig, talagang, makakatakot ka dahil nga hindi mo alam kung kakausapin mo ba yung mga nandoon dahil lahat layo-layo eh. And then, yung folder, naka-isolate siya. 24 hours yun, hindi gagalawin. Nandoon, ma'am. Tapos, yung payment namin, walang cashier. Through land bank yun, di ba, ma'am? Sa land bank, nagbabayad lang. And then, ganun kahirap. Pero, na-survive naman yon dahil pag, at the end of the day, nadi-deliver naman, ma'am. Pero, medyo matagal yung process kasi sa Pag-ibig, konti rin lang ang pumapasok. Dahil nga dun sa pangyayari, dahil nga para tumigil ang mundo nun na talagang walang traffic, parang ghost town nga lang, walang sasakyan din. Ayun, parang every other day, dahil na, yung time na naka-check-in na kami noon, pag akit lang kami, tapos pagdating na lunch time tapos ganda naman kami sa Pag-ibig. Ganun ka-critical kasi hindi ka pwede dumaan sa escalator, sa elevator lang, hanggang doon lang talaga. So ito nakikita ng lahat yung mga litrato natin ng pandemic days, no? Na very, very hard to go by the day kasi ang daming limitation. So basically, Mama Con, you are liaisoning for us for Pag-ibig. ma'am. Tama bang Yes, ma'am. sabihin ko yun? Okay. Yes, ma'am. Kaya niya, Miss Amor, sinabi yung nagde-deliver. Yes. So siya talaga, pag nabubuo na yung mga pagkatapos na ibenta at nabuo na yung folder na yon, kailangan na natin yung isubmit sa Pag-ibig for Yes, review. ma'am. At ikaw ang very, very point person in making sure that that is being reviewed. Yes, ma'am. Being reviewed. Pagkatapos, verification ng status, diretso sa CI, diretso ng loss evaluation, and then after that, diretso na sa request for payment, take out na siya. Ayun. Tapos oo. coordinating with different department. Okay. And noong time na yun, ang hirap talaga makipag-coordinate. Bawal umakyat. Kasi Tas nga ang mag-i-endemic, daming limitations, di ba? Mag-endemic na, may experience ka pa kayo ni Ma'am Amor, nando kami sa service elevator, punta kami ng technical, hinarang kami ng guard, pinabababa kami pilit, bawal daw, ganoon. Ginawa namin, pagkaalis niya, pupusit pa rin kami. Ginagawan talaga ng paraan. Mamaya pag-usapan natin, ano yung mga ways for us to to stand taller than these challenges during this time, no? Okay. So let's move to Prince. Prince, ano naman ang iyong responsibility in this mission critical team? So ako po yung Bukod sa nakakailang kape ka, 4 po. 4 in a day. Pero yun po, sales admin and filing officer po ng socialized housing. So may handle din po akong mga tao na nakatoka po sa pagre-review ng folders from OS and yung mga green folders po na pinapadala nila Mamang Conrad po sa Pag-ibig. And bukod po doon, ako rin po yung consolidator ng mga reports sa overall market po. Ayun. Na pinipresent kay Miss Aileen to make sure na para nakikita natin yung bilang ng accounts na mukhang tatawid to take out. Tama Opo, ba? From bilang po ng take out at kung ano-ano pong mga Status. yung mga movements po na daily movements to be specific po. Yun, ma'am. Okay, sige. Thank you very much, Prince, and for all that you do for our housing team. Now, Jojo, Binibini. Ay, naku, walang mic. Ulitin natin ang pagbati. Good morning, Joy Nostalge. I'm Chocho. Oh, good morning daw. Ano ba kayo? Ako, may pakura pa talagang ganun. O, sige. Currently, I am in charge of project accreditation and Pag-ibig transaction. Project accreditation. Okay, medyo bago yan sa aming, hindi pangkaraniwan yung terminolohiya na yan.
Ano ang ibig sabihin nun, Jojo? Ito po yung nagpapasa tayo, ma'am, ng Teka, sorry ha. Alam mo, pag live, ganyan talaga. Pag walang tulugan, palitan natin ang mikropono niya. Pahingi ako ng maayos-ayos na Hello. mikropono para marinig ang kanilang napakagandang storya. O, sige. Akin na. Para kay Jojo ito. O, Jojo. Okay. Alam mo naman tayo, host na, floor, ano pa. Sige. Okay, go. Thank you, Ali and Sam. Yung project accreditation, ma'am, ito yung kung saan nagpapasa tayo ng ating mga technical documents para yung project natin or yung company na ipapile natin sa pag-ibig is ma-accredit siya at mabigyan ng preliminary house and lot appraisal. Okay. So mahalaga yung sinabi ni Jojo at mahalagang marinig pa rin natin yung sinabi niya. Tama? Oh, alam mo naman tayo, dapat talaga malawak ang ating pananaw dito sa entablado. Sandali lang, Jojo, gusto kong marinig nila yun. Sinabi niya kasi, habang sinasabi ko to, sana pinapalitan natin yung mikropono niya. 'Di ba? Ang sabi niya, ang role niya ay siya ang nagsasubmit ng mga documents na very important para ma-appraise yung ating project. Appraise meaning binibigyan ng karampatang halaga yung bahay na siyang katumbas ng pwede nilang mahiram sa atin. Tama ba? Yes, Jack. Okay. So, pag meron tayong new projects, so lahat ng documents igagather ng project development team and then isasubmit sa amin. Lahat ng from SDP, LANDEP, Development Permit, BSR, lahat ng dokumento, isasubmit namin yan sa pag-ibig, complete details. So, title, mother tax deck, lahat ng mga dokumento, mother tax deck, mother title. And yan ang ilalaban namin sa pag-ibig. Each detail niyan, kasi ang mga appraiser talaga naman, grabe. Yung ating road right of way, drainage yan, DROA kung tawagin, permanent yung ating mga temporary and power supply, lahat ng amenities, fence, yung ating fence doon, perimeter wall, lahat ng detalye po yan. Yan ang nilalaban namin sa pag-ibig. Kaya kami, yung team ko, si construction team, sila JR, at saka sa LMU, parati yan, bawat isa binubuno namin kasi kailangan ko siyang ma-justify lahat ng kailangan bago tayo i-approve yung new projects natin. Ganun siya kadetalye. Okay. Obviously, no, you have said a lot of aspects of the value of commitment na gusto nating isa-isahin mamaya. Andyan yung I can hear the word collaboration. I can hear challenges. I can hear coordination. And then maybe frequently mentioned a while ago was a story of pain, a story of difficulty. Now, all of this, kung susumahin natin, ay parte yan ng kabuang mukha ng value of commitment. Now, before tayong mag-dive doon, etong kayo na we're not saying that if you are not part of the mission critical team, you are less commitment to the Joy Nostalgia mission. It's just that if you notice, inilagay yung kanilang pangalan on a very different level because sila ang functionally, if not done, hindi natin ma-achieve yung mission. That's why they're called mission critical. And that says a lot about commitment. Now, let's get to that insight of ano ba ang pananaw ninyo talaga sa value ng commitment. Kasi sa definition natin, in our values, we defined a commitment as, nasa na yung kodigo ko na yun? Page 1. Sandali lang ha. Nasaan na ba yun? Ang laki kasi ng printout mo, Avi eh. Okay, we defined commitment here in Joy Nostalgia as our choice. Choice being a decision to be purposefully passionate and pious. Purposefully meaning intentional, passionate, punong-puno ng pagmamahal. Pious meaning may values, may integrity in pursuing, sa pagtataguyod
ng ating plenary performance. Plenary performance meaning isang kumpanya, ito ang ating pinagdesisyonang magiging goal natin. Painlessly. Meron siyang comma sa dulo ay painlessly. Painlessly meaning painlessly, hindi siya masakit dapat. Hindi siya dapat mahirap. And yet, you've been speaking about difficulty during those times. So let's get the ball rolling. From this definition na medyo palalaliman mong intindihin, simplihan natin para sa'yo, Jojo. Ano ba talaga ang commitment? Paano ba mag-commit? One word. Sa akin po ay willingness. Willingness. Okay, hanapin natin ang kadikit niya dito. Willingness. Maybe synonym to choice. Our choice to be purposefully passionate. So willingness. How about you, Prince? Para sa akin, ma'am, diligence po. Diligence. Diligence meaning, ano nga ba ang diligence? Oh yes. Diligence, ibig sabihin, maayos. Maayos, error-free. Matino ang pagkakagawa ng bagay. Okay. Diligence, willingness, Mama Con? Sa akin po, dedication. Dedication. Okay, dedication, similar to what was shown earlier in the screen, is a choice to stay on track. You have to decide, you have to choose to stay on track, you have to dedicate an effort to stay on track. Very good. Miss Amor, sa punto de vista ng isang executive level, syempre minsan po ang pananaw natin sa values, it varies depending on our level in the organization. Yes. How about you, Miss Amor? For me, pananagutan. That is even deeper and more meaningful. Emphasizes responsibility and accountability. Okay. Pananagutan, mabigat yon. Kasi ako to, pag sinabi kong ako yan. Parang sa volleyball, to get the ball to the net, to get a point out of the volleyball, you have to die for the ball. You have to constantly say, mine. Yes. Right? Akin yan. Ako ang may pananagutan sa bola na yan na maitatawid sa inyo. And along that, Miss Amor, syempre you mentioned about responsibility. We will do whatever it takes. Yan ang sinasabing with whatever it takes. Marami na rin ho talaga ang gumagamit niyan. Yan namang linyahang whatever it takes ay hindi yan unique to a certain team. Yan talaga ay universal lingo of commitment. Yes, ma'am. Nako, Jack na lang po. Okay. Bikini me. Bikini me. Ikaw na mo, Mare. Ay, may pangalan dito. Ay, mamaya pa pala to. Okay, nagulat ako, wala yung pangalan natin. Okay, so, pananagutan, a willingness, dedication, and diligence. Okay. Ngayon, para lang ho mas maganda mas maliwanag yung konteksto natin, meron ho tayo sinamarize na 3 pillars or parang 3 talking points pagdating sa pang-uunawa ng lalim netong value na to. First is, paano ba muna mag-commit? Ayoko sana magtanong kung sinong may asawa na, pero Miss Amor, 'di ba, married ka? Okay. Yes. Siyempre, committed ka to the marriage. But, bakit ka ba muna nagpakasal? Okay? So first is clarity of purpose. Ibig sabihin, tatanungin ko sa inyo, why are you doing what you are doing now since 2019? Bakit, Jojo? Bakit ka nandyan pa? Why are you doing what you have been doing then until now? Sige nga. Yung reason ko kasi, ma'am, changes over the years. Ibig sabihin, I've been working for 19 years in a real estate industry. So, yung unang mga taon ko, yung reason ko ba't ako nagtatrabaho is para sa pamilya ko, para sa sarili ko. Pero since nag-change nga, sabi ko, over the years, from the time na napasok ako dito sa Joy Nostalgia, mas lumalim, hindi na lang para sa sarili ko, hindi lang para sa pamilya ko, kundi para sa
Panginoon Okay. na nagbigay ng blessings na meron ako para sa community at para sa mga taong siniserve natin as our home beneficiary. So parang dito ko ma'am nakita yung purpose at yung mission ng buhay ko. Okay. Hindi ko nasusundutan yon kasi sinabi mo ang Panginoon. Hindi na ako makahirit, di ba? Sinabi mo na si Lord, okay. Hindi ko na pwedeng basagin yon. Pero tama yon. Okay. Do you also agree with him, Yes, ma'am. Prince? Opo. Ikaw, ayoko yung linyang para kanino ka bumabangon, pang Nescafe lang yon. Doon tayo sa, why are you doing what you have been doing since then if you said it has been difficult? But why are you here? Why are you seated there? Ang pinaka-importante kasi ma'am para sa akin unang-una dapat mahal mo yung ginagawa mo. So dapat lagi kang inspired. Ikaw naman. Alam, Ayun po. music. Sorry. Lalo ngayon ma'am, kasi first time ko magkaroon ng mga tao. Oo. So from staff lang din kasi ako ma'am na ayun po, na ano naman po. So ngayon medyo marami na rin akong tinuturuan, parang kailangan maging best example ka. Kailangan ikaw yung buhay na patunay para sa kanila. Tama. Alam mo, I like, Prince, what you said. Na, Miss Amor, tayo na medyo pa-exit na tayo. Nakakatuwa na marinig na itong mga dati nating mga inaalagaan has found a way to generate that inspiration to lead others. So that's a really very good mark, no? So yun ang inspiration. So inspiration mo ay yung bago mong tao na gusto mo namang tingnan ka rin with karampatang respeto. You want to be the life for them. Tama, Prince? Yes ma'am. Okay. How about you, Mama Con? Sa akin po, bakit hanggang ngayon nag-stay pa rin ako? Unang-una, I love my work. Yung passion mo. And one more thing, katulad ni Jojo, breadwinner din ako. I almost work for a decade. And bago ako napunta rin dito, naikwento ko rin to kay Jojo, kay Sir Johnny, kay Ma'am Amor. Kasi February din yun yung way back na 2017. Taon piyesta po sa amin noon. Tapos po, our patron saint Santa Marta, dumaan yung prosesyon, nanood kami ng kapatid ko, nag-wish po ako. Anong Kasi- winish mo? Kinabukasan kasi may na-receive akong tawag kay Regine ng HR. May interview ko. That is February 12. February 13 interview ko. So sabi ko, kayo na po bahala. Kung talagang para sa akin, alam ko ibibigay nyo. Kung hindi naman, alam ko may reason. And the rest is history na nga na pag natawagan ako, naghintay ako ng mga 1 month yun. Then tapos tinawagan ako. Unang nag-interview sa akin si Regine HR and then si Sir Johnny and then Caps Ma'am Amor na gano'n na dumating na siya, naging head na namin siya. Ayun, nagtuloy-tuloy na. Kasi masaya kahit sabihin nung, let's say naman lahat ng trabaho may pressure talaga. Tama. Pero at the end of the day, pag na-accomplish mo, fulfilled ka Kumbaga, nagawa mo na you give your 100% na masaya ka dahil marami tayong nagawang trabaho. Saka nga yung mission natin na home for the homeless. At least, marami tayong natutulungan in our own little way na nakapagpasaya din tayo ng tao. So we mentioned about personal goals as our driving force for being here, our family, our new team, and ourselves. No, gusto natin mapatunayan na kaya pa talaga natin to. Okay, Miss Amor, ikaw. For me, malapit na rin po tayo. Sabi nga ni Jack, pa-exit na kami. Uy, wala bang nakakalungkot na music pag ganun na tinutukoy? True die, ganun, may ganun. Through the years. Nakakaiyak, Miss Amor. So yung ating pong expertise, so kailangan nating i-share sa mga tao natin. Kasi sila naman po yung papalit sa atin in the future. So yun po yung passion natin sa work at saka yung pag-guidance sa kanila. Alamin natin kung ano yung need ng team natin and give them guidance. And then yung show to them na kasama kanila. Kung ano man po yung battle, yung challenges na comes a long way. Kaya natin lahat yan. We can do everything when we are all together. Yan. Okay.
Thank you very much for that clap for Miss Amor and her team. Okay, marami na tayong siksik, liglig na sinabi kanina, all about commitment. So the first one is really about clarity of purpose. Commitment is not a battle cry. Hindi siya season eh. Hindi siya isang panahon lang. Hindi ka magko-commit ngayong February lang, hindi. Para sa buhay mo, itong value na ito, kailangan maliwanag sa'yo ang goal, ang mission. Kaya tinasabi natin, there has to be a clarity of purpose first. Exactly, I want to do it for my family. I want to do it to our home beneficiaries. I want to do it to the incoming members of the customer fulfillment unit. Gusto natin tong gawin sa kanila. Because without clarity of purpose or with clarity of purpose, madali natin i-define ang mga susunod na course of action. Remember, sabi dito, a commitment daw, Miss Amor, is staying. Sabi mo nga kanina, kahit na anong mangyari, walang iwanan. That's really commitment. But what does that really mean? That means you really stay on track. And hindi ka makakapag-stay on track if you don't know where you are going and to whom you are doing it for. Pag yun kasi ang naiintindihan natin, may sinabi ka, Mama Con, kanina na may fulfillment. Now we move to the next topic about commitment, Miss Amor. Kung alam mo na yung, paano ba magkukommit? You have to know your purpose, plus you have to know your whys. Second, consistency over convenience. Kanina sinabi na natin, naku yung pandemic, napakahirap. Very challenging ang magstay on track. Right? So, ano-ano yung mga paghihirap na pinagdaanan natin, Miss Amor, to stay true to the mission from 2020, 2021, up to 2025, that RLI has always been there. And that is actually one aspect of our mission. But the mission is really to home the homeless. Ano yung mga pinagdaanan natin at paano natin yon naitaguyod? Yes, ma'am. Yung 2020 na yon, talagang struggle yun eh. Yun bang takot talaga kumilos. Pero nung time na nagdi-deliver, na-encounter namin, pagdating na sa may Lourdes, may mga checkpoint, di ba, Jo? Tapos, pagdating doon sa Bagdating Pag-ibig, meron din. May ready na kami, binigyan kami ng papel ng HR tungkol sa certification. And then after that, continuous lang yung kasi sabi ka namin, COVID ka lang, kaya ka talunin. COVID ka lang, CFU kayo, ganun ba yun? And then after that po, yung time na yon, after ng March 17, first week of May, deliver na, gano'n, nandun na kami lahat, 100% na ang CFU, ang MSST, magkakasama na kami. Continuous yung delivery namin. And then after that, pagdating ng kalagitnaan ng taon, hanggang second quarter, third quarter, na last quarter, nandun na, continuous din, deliver pa rin kami ng folder noon. Ang naging maganda doon, ang nag-benefits naman doon, kahit sabihin mo, konti lang ang nagdi-deliver ng developer, marami lang kaya pa konti-konti lang sila. Si Raymo lang na isa sa nandoon na palag nagdi-deliver. And Consistently there. Yes. And after that, hindi naging hadlang yung COVID, ma'am eh. For the year 2020, ang number one noon, hindi pa tayo noon eh. Si Axea pa yon. From January 1 to December 15, ma'am, di ba? And then after that, December 16, kasi nagbibilangan niya ng takeout eh. From December 16 up to the month end, ayun, doon na bumulusok. Si Raymo, na taga Tomas na. And then after that, ayun, in-announce na we're number one nationwide and NCR. And for that, being number one, for the 3 consecutive years, hawak po ni Raymo Lan ang title na yon. Number 1 in NCR, number 1 in nationwide. Wala pa pong nakabreak noon. Tayo lamang po. At siyempre po,
sa tulong po ng lahat ng buong RLI, buong JNG. Thank you very much. That's actually consistency, Miss Amor. As mentioned by Conrad, year 2020, November, 2 billion na ang other competitor natin. 2 billion na that time. Pero tayo, nagulat sila pagdating ng December kasi nakita nila head ba sila ng 200 million. Pagdating ng December, nakita nila 3.1 billion na tayo. So, nasurpass natin sila. So, talagang nalungkot yung competitor natin na yon. Kasi, nung time na yun, syempre, pandemic, tayo, tuloy-tuloy lang. Kasi, syempre, family, company, lahat. Yung ibang developer, natutulog pa tayo, gising na gising. Hindi pa huuso yung mga kape ni Prince doon. Tayo gising na. Hindi tayo nagkakape pero gising na gising tayo. Gising na gising tayo noong time na yon. So nagtuloy-tuloy yon from 2020, 21, 22. So yung na-mention din ni Conrad na nationwide, NCR and nationwide for 3 years. Tayo yon. So, it's an affirmation of our consistency to our commitment. And yet, but then, there were a lot of inconveniences, di ba? Yun ang maganda sana makita. Paano tayo nanatili consistent despite these challenges? Ano-ano ba yung mga pinagdaanan bukod sa COVID? Bukod sa checkpoint, ano yung mga iba natin naging balakid, Jojo? Para talaga masabi natin na hindi balakit lang kayo, Raymulan kami. You talk about pain, ma'am, di ba? Yes, I'm speaking about pain. I'm speaking Yeah. about Yes, inconveniences. ma'am. Ano naman siya, ma'am, kasi part talaga siya ng journey para ma-meet natin yung target. Pero I would say na hindi siya pain kundi pagod. Pagod. Yes, ma'am. Pagod Okay. siya, ma'am. Pero yung pagod na yun, ma'am, is seasonal lang kasi siya sa grupo namin. Tama, Dahil- yung dulo lang ng taon Yes, halos. every year, ma'am, naging buhay na ng CFU na every last quarter, doon bumubuhos talaga yung filing at yung take-out natin. Sorry, Jojo, kaya nga may music na walang tulugan. Last quarter storm, okay? So yung nagbibig kiss, ma'am, sa amin para to continue kahit napagod na kami is yung maibigay natin sa mga home beneficiary natin yung karapat-dapat na dapat mapunta sa kanila. And for everyone's information, we were able to loan take out ng mga accounts around 9,800 plus last year for 2025 lang po dun. So imagine po yung families na bigyan natin ng bahay at naging part tayo ng kanilang mitiin na magkaroon sila ng sarili nilang bahay. Well said, Jojo. Ayun, may pawalan po. Medyo dramatic na sana kasi sinabi niya, 9,800 ang pamilya. Madami binigyan. kasing mga buyers natin, Jack, na talagang nagtitext sila. Makita mo yung cellphone mo, ma'am, kailan ba kami matitake out? Kasi gusto nila daw pagdating ng December or after New Year, makapag-move in na sila to their new home. Alam mo yun, Jojo, the dream of the home buyer of owning their first home, yun talaga yung nagre-relieve nung pagod talaga natin. And would say, yung pagod na yun should not be painful. Actually, Miss Amor and everyone else, there's a video that we want to show later, no? Siguro after neto. And the guy spoke about sabay na kinailangan siya sa oras ng tatay niya. I think nasa na hospital yung tatay niya. And yet he chose to report to office. That's actually kind of painful to hear, but I would like to process that shortly. But for the meantime, let's hear out some of the voices of CFU on their take on the value of commitment. Let's look at the video, please. Ako si Dorlinda Quinones, Fulfillment Operations Officer. Ang commitment para sa akin ay yung pagpapanatili ko dito sa kumpanya na to for 22 years.
At pinili ko pa rin na magbigay ng halaga sa lahat ng ginagawa ko. Hindi laging madali, kailangan mong balansihin ang oras mo sa pamilya at dito sa trabaho. Pero at the end of the day, iniisip ko na itong trabaho ko to is not just my responsibility, but it is my commitment to the company. So I choose dedication, discipline, and growth. Sa mga ka-teammate ko naman, super blessed ako kasi ang ka-teammate ko is super committed sa mga trabaho nila. Walang pinipiling panahon, may bagyo man, holiday, weekends, nandyan sila. Kasi kailangan namin ma-deliver yung mga for delivery namin sa Pag-ibig. At yun ang para lang ma-file namin yung kailangan namin ma-file at maipa-take out po. Kasi yun po yung ginagamit naming motivation. Kasi alam namin na pa-take out namin yun is marami kaming mapapasayang pamilya. At yung mga gestures ng mga buyers namin na magme-message, "Ma'am, take out na kami," nag-message na sa amin ang Pag-ibig. Yun pa lang, nakakataba na ng puso. So parang minsan naiiyak na lang ako. Parang sabi ko, wow, thank you Lord, may natulungan na naman kaming pamilya. At sa mga ka-teammate ko ay lalong-lalo na po sa Buskos, kay Ma'am Amor, hindi ma-achieve namin yung goal namin kung wala siya sa likod namin na laging nakasubaybay at nag-aalalay sa amin. At thank you din sa pa-supply niya na vitamin C. At saka sa mga tumulong sa amin na ibang team, sa collection team, sa LMU, maraming salamat sa inyong lahat and God bless us all. Ako si Marivic Ogsimer, Fulfillment Operation Officer. Ang commitment ay mailalarawan ko bilang acceptance. Natatandaan ko noong 2025, may panahon na meron kaming nakaset na family gathering. Pero dahil sa kailangan ako sa trabaho, hindi ako nakapunta at nag-overnight kami noon dahil kailangan namin ma-file ang mga folders sa Pag-ibig the following day. Dahil doon, na-realize ko na kung papipiliin ako between gusto at kailangan, doon tayo sa kailangan. Dahil ang kailangan ay malaking bahagi ang maibibigay natin sa ibang tao at kasiyahan. They actually, thank you very much, Eder and Marivic. They elaborated very well doon sa kinakailangan nating gawin to stay true to our commitment, and that is to be consistent to our mission. And the consistency ay nahahaluan yun, na-challenge yun ng mga pagod, weekends na kinakailangan ka sa pamilya mo, pero kinakailangan ka sa trabaho. Kaya minsan nasasabi natin, napakasakit namang mag-commit. But I think guys, no, just to reinforce that, to commit is not to be painful. Because I think if we know, again, the clarity of our purpose, if we really know Jojo, I want to direct that to you. Kasi you said that a couple of times. When you know kung kanino mo talaga to ginagawa, the pain, the sacrifices become very temporary. You attribute that as it is a substance for me to actually fulfill my duty. But guys, to commit or to head over to what we have committed for should be a fulfilling feeling more than a frustrating feeling. Yes. Tandaan natin yun, Miss Amor, kasi minsan napapagod tayo. Alam natin yan, marami nang bumigay. Kasi napagod sila. And maybe the question there, tama pa ba tong ginagawa ko? And the answer is, if what we are doing leads to making the homeless homeful, then tama pa ang ginagawa natin. Right? Tamang-tama. So, to commit, kaya sinasabi ni Sir doon sa kanyang definition, painlessly. Because if you know na kung kanino mo siya ginagawa, then it becomes more meaningful. Yung sacrifices, nakakaya. Kaya naman, Miss Amor, Prince, Mama Con, and Jojo,
kinakaya talaga ng team ninyo? And kinakaya natin, Miss Amor. Lahat kakayanin kasi alam natin kung ano yung purpose natin Oo. at kung ano yung goal na natin na kailangang ma-achieve. Oo, dapat. Sabi ko nga sa team ko, syempre, for all, hindi naman lahat ng time, syempre may kanya-kanya tayo na dapat gawin sa buhay, sa family. When I told my team na kailangan mag-overtime, sabi ko sa kanila, I always said, yung motivation, sabi ko sa kanila, team, thank you very much for all your effort, your dedication. Alam ko, nakakapagod, pero dadaan lang kasi to eh. Dadaan lang to, hindi naman to permanente. So, everyone, I am requesting everybody, kung sino yung pwede mag-overtime this weekend, we need to deliver substantial number of folders for takeout para sa ating mga home buyers. Tama, tama. And that one, Miss Amor, you spoke about, that's also collaboration eh, di ba? Yes. Paano natin, how do we mix the group? How do we tie the group together, ensuring na kung 10 tayo, sana 10 tayo sa dulo. Parang si Bini, 8 hanggang, Nox, binubulong pa ni Jojo, dulo. Oo. Bini, 8 hanggang dulo, di ba? Commitment. So, Miss Eder, Miss Amor, spoke highly about you. What can you say about not the vitamin C that you have been providing the team, but what can you say about her high regard to you? Siyempre, knowing the needs of your team, nakikita natin siyempre, feel mo, kasi kasama nila ako sa lahat ng laban, lahat ng challenges namin, kasama natin sa housing group po. Shout out dyan sa sales team, Oy, sino yon? customer fulfillment team na nandyan, construction and LMU. Sila po, ito po ang mga kabit-balikat natin, kapit-bisig sa lahat ng bagay. Gagawin lahat, tulong-tulong. Yun nga po sabi ko, we can do everything when we are all together. Collaboration in unity. Now, I think that is further emphasized by 2 more CFU officers. They also have voices to share. Let's hear them out. Si Junel Arellano, Fulfillment Operations Officer. Apakagwapong Marami akong Junel. naging karanasan sa trabaho, pero ang pinaka hindi ko makakalimutan ay yung nagdaang bare months ng 2025. Dahil sa nagdaang taon, ngayon lang din po nangyari na pati sa JNC po, may import po kami na gumawa ng mga trabaho para matapos lang yung target namin para sa 2025. At sa sobrang dami nga po ng trabaho, may nagpa-vitamins na po sa amin para lang po kami tuloy-tuloy na makapagtrabaho. At saka kung i-compare ko po siya sa mga nagdaang taon, 2020, 3 billion lang po yung aming target. Pero ngayong December 2025, hinigitan pa po namin yon. Sa whole month lang po ng December 2025, 4.6 billion po yung napatake out po namin. Ang lesson lang po na natutunan ko po dito sa karanasan ko noong 2025, tulong-tulong ng lahat ng staff ng Remulan Lands. Natapos po namin at ma-achieve yung goal para sa 2025 target. Ako si Arvin Resurrection, Fulfillment Operation Officer. Isang hindi ko malilimutang karanasan sa trabaho ay nung nakaraang taon nang maoperahan sa mata ang tatay ko. Mahal na mahal ko ang tatay ko at alam kong kailangan niya ako sa panahong iyon. At bilang anak, sobrang hirap para sa akin na hindi makasama at makapag-focus sa kanya. Pero at the same time naman, alam ko rin kung gaano kabigat ang responsibility ko sa kumpanya. May mga taong umaasa sa trabaho ko at alam kong mas maraming maapektuhan kung bigla akong mawawala o mapapabayaan ko ang tungkulin ko. Hindi siya laging madali, pero mahalaga ang pagiging responsable at may paninindigan sa tungkulin. Natutunan ko rin kung paano magbalanse ng personal na damdamin. Yun din yung tinutukoy natin kanina. So, very, very deep elaboration on unity. Very, very deep elaboration on sacrifice.
Sacrifice as a proof of your commitment. Commitment should not be defined by pain. Commitment should not be defined by loss of family time. Commitment should be defined na ano ba kasi talaga yung gusto ninyo. And then everything else, Prince, like what you said, in your case, to develop your new team, there will be a lot of problems as well. But if you know that you want to grow them kasi, then you get every day becomes more meaningful. Fulfillment over frustrations. Yan ang dapat na matandaan natin pagdating sa commitment. Now, because I deeply understand that you very, very exhibit that value of commitment, kaya naman natumbok nyo na lahat na natin na pag-usapan, would you like to say right now in the first row, these are our new members of the Joy Nostalgia family. Maybe the language of mission critical, maybe the language of loan takeout, 2.5 billion, 3 ganyang hindi pa nila yun masyadong naaarok. But what do you want to say to them? And also to our existing members of our family, what do you want to talk to them about commitment? What do you want to share with them? Advice. Unang-una yung lalo-lalo sa mga new generation tsaka mga bagong hire natin. Siguro ang ma-advise ko lang po, gaya ng ginawa ko lang din sa sarili ko, stay out of your comfort zone. Kasi nasa isip nyo lang yung hirap, pero gaya nga ng sinabi namin nila Ma'am Amor na yung hirap kasama yan sa journey sa pag-achieve ng goal natin. Yun lang po. So again, we redefine the cost that we have to carry in fulfilling that commitment. How about you, Jojo? Sa mga bagong JEPROX member, for sure, bago kayo napunta dito, may mga company pa kayong in-applyan, but then you choose to be here to work at Joy Nostalgia. So, when we enter Joy Nostalgia, nakalatag na po yung mission ng company, Tama. which is homing the homeless, power the powerless, and love the loveless. Correct. So, ang pwede na lang natin gawin as empleyado, makilahok tayo sa mga activity ng company para sa mas malawak at mas mataas na mission natin, matupad ang mission ng company. Maging instrumento tayo para sa pagtupad ng mission ng company, hindi lang para sa pamilya natin, kundi para sa komunidad. Yun po. Thank you, Jojo. Let us participate in the formation of our culture as this will bridge us towards our mission. Mama Con. Sa akin naman po, doon sa mga newly hired, sa mga new JEPROX, first of all, congratulations. Dahil hindi po lahat ng tao, lahat ng nakaka-graduate, nabibigyan po ng magkakataon na makapagtrabaho sa JNG. Congratulations po. Ang masasabi ko lang, kung talaga ikaw para dito, you do your best. Do your 100%. Nabanggit ni Jojo, makilok sa mga activities. At the same time, lahat ng sinasabi sa inyo ng mga team head nyo, ng mga boss nyo, absorb lang kayo ng absorb. Kasi hindi naman kayo tuturuan ng mali. At the same time, at the end of the day, kayo na magbe-benefits dun eh. Dahil yun ang knowledge, yun ang talent na hindi makukuha sa inyo. Wherever you are, kung saan kayo mapuntang industry, at least alam ninyo na meron kayong purpose kung bakit kayo naririto. Kaya kung narito kayo, i-absorb nyo lahat ng mga matutunan ninyo. And one more thing is, dapat kayo makikinig sa mga sinasabi ng mga heads nyo dahil it is a constructive criticism. And lastly is, mahalin mo trabaho mo, mamahalin ka niya. Yun lang po. All right. Thank you very much for your message. Bago natin, since we're hearing out all the voices of your CFU officers, Ms. Amor, there's one more testimonial video from one more customer fulfillment officer. Randy Doroteo po, Fulfillment Operations Assistant. Bilang isang leader po, si Ms. Amor, sobrang halaga po nung sinasabi niya sa amin na ganito gagawin, ganyan. Kasi yun yung nagiging guide namin. Daily task na gagawin namin dun sa pag-ibig, yun yung magiging basihan namin ng gagawin dun. Tapos, syempre, si Ma'am Amor na yun kailangan talaga namin sundin yung sinasabi niya sa amin.
Sa team ko naman po dun sa mga taong pinadala sa pag-ibig. Siyempre, ako yung unang sinabihan ni Miss Amor. Sasabihin ko sa kanila, guys, ito yung gagawin natin. Ikaw, ito yung gagawin mo. Ikaw, ito yung gagawin mo. Tapos pag okay na yung gawain, mag-report kayo sa akin. Tapos itatag ko, i-forward ko dun sa tagapag-ibig, yung mga finish natin. Tapos manghihingi ulit tayo ng bagong gagawin. For almost 1 month na pag-stay namin dun sa pag-ibig, every morning, sasabihin ni Miss Amor sa akin, Brandy, ito yung gagawin mo. Maghingi ka ng bagong gagawin dun sa head ng pag-ibig. Concern mo rin yung mga follow-ups ng mga tagapag-ibig dun, compliance. Tapos yung mga tao mo, sabihan mo sila kung ano yung gagawin mo. Ay, yung kahalagahan po nun for me as inatasan dun sa kanya is parang nasi-shape ko yung value ko or yung skills ko as staff niya po or as a leader. Kasi ako po yung kinataasan niya nung pumunta dun sa pag-ibig. So, bale, nagkakaroon po siya ng trust sa akin na kaya ko tong gawin, kaya namin tong gawin. That's one last voice from Frandy talking about how he has been entrusted with a lot of tasks, no? In order for us to fulfill all of these commitments. Miss Amor. Ang nangyari po kasi, sa dami ng folders natin, si Pag-ibig na bulunan. From October, nag-deliver na po tayo. November, nandun na sa kanila lahat. Meron po tayong 4PH and then yung promo nila na sa pagsikat at saka sa pagsibol, yung 4.5 interest rate. So lahat po ng buyers natin na nag-qualify, kailangan pong i-redo yung documents. Sila lang po yung gagawa nun. So kinausap ako ng head ng loans evaluation, so kung pwedeng mag-assist. So padala ako ng tao ko doon. Siyempre po, binigyan niya tayo ng cubicle for nag-start yun ng last week ng November before mag-untas until December. So kailangan po natin silang i-assist. Kasi kung hindi ko po yung gagawin, hindi tayo makakapag-take out. December na. Ayan na si Mama Eileen. Sabi niya, Amor, asa na yung take out natin? Asa na yung proceeds? Wala pa tayong credit. So talaga po yun, sabi ko sa sales team, I need 10 people. So hanap sila. So sabi ko kasi ang 15 sa CFU na, yung 10 manggagaling sa sales team. So lahat po yun, isang cubicle yun, nandoon sa second floor, from second floor, isang cubicle din. Kaya ang sabi po nung the CEO ng Pag-ibig, sisingilin na daw niya si Ma'am Eileen ng renta. Kasi 2 cubicle na sa second floor and then sa loans evaluation. Yung ibang developer po, sabi nila, may ganyan pala. Pwede palang magkaroon ng cubicle ang isang developer. Di syempre sabi ko, ano po kasi yan, first in, first out. Kung maaga kayo nag-deliver, syempre po, yun ang unang ipaprocess ng Pag-ibig. So talagang yung assistance po ng Raymulan Lands na binigay natin sa kanila, kasi sa dami ng folders talaga po yun, yung pagpaprocess, talagang tinulungan natin sila. December 29, pumasok po kami doon, December 30. Umuwi po kami December 31 na. Kasi on that day, 1 day lang po, 1.2 billion yung itinake out ng Pag-ibig sa atin. Kaya tama tama yung sinabi kanina na talagang focus and you stay on course and at the same time, lalabas ka talaga sa comfort zone mo. Kasi alam mo na, ayun yung aking goal And I'm very committed. But this one is very comfortable to me. Ikaso nga, minsan mas maraming challenges kaysa sa comfort, sa conveniences mo. So, you have to really push yourself out of your comfort zone. Kaya ako, ang nakuha ko na isang linyahan sa lahat ng sinabi niyo, for me, commitment ay, kahit ginigipit, kakapit ka. Ladies and gentlemen, our customer fulfillment unit. At this point, ladies and gentlemen, normally I close this segment, but I want to give the floor to Miss Amor. To all Joy Nostalgs, amor con amor se paga. Love begets by love. When you share love and kindness, it is repaid and given to you in return.
With the guidance from the Lord, we will ensure, as a team leader of customer fulfillment, I will ensure that we and CFU will continue the spirit of Christ-Jude values in our hearts. Everyone's commitment to do our task efficiently and effectively. We can do all things through Christ, who strengthens us. I am Amor Calcabin at your service, together with the customer fulfillment team. Customer fulfillment there, at lahat po ng nasa Zoom, online sa Bendel. Guys, we are your lingkod pag-ibig. Thank you very much, ladies and gentlemen. Standing ovation, please, for our customer fulfillment unit. Walang hirap, tagumpay lamang. Walang malo, walang malas. Tagumpay lang ang Thank you so much to our Customer Fulfillment Unit panelists for guiding us through today's Mind session.